Shalom sa mga kapatiran na nandito ngayon at I would also greet Shabbat Shalom na po para sa iba na mag-observe ng pamamahinga bukas na araw if you take it into 24 hours. Mga kapatid, kung hindi pa man, then Shalom sa inyong lahat. Sa ating pagpatuloy, ito na po ay part 2 at nasa episode number 7 na po tayo, mga kapatid, on series that we've been talking about the Baryam, chapter 28, mga kapatid. So, allow me to share po my PowerPoint as we proceed po sa ating sharing, mga kapatid. So, ito na nga ah, ang ating pag-usapan, mga kapatid. So, we are on episode number 7 and we're done with part 6. Yun po ang uh, Babylonian na pagkabihag ng Yehuda, mga kapatid. Part 1, we're done with that. So ngayon nasa part 2 po tayo ng pagkabihag ng Southern Kingdom, mga kapatid, which is Yehuda. So ito na po, no? Series and tatalakayin natin itong the fall of Yehuda by the Babal o Babel, mga kapatid, Babylonian na kingdom o empire sa panahon na ito. So, tutukan natin mamaya ang itong Yeramyao 39 kasi sa nakaraan Yeramyao 38 po. So ngayon tutukan natin itong Yeramyao 39. And of course, ang pinaka-foundation natin ito ay Dabariam 28, 36 to 48. At yan din po ay quickly babasahin natin mamaya as a way to review and refresh our mind, mga kapatid. So we're done with the blowing of the shofar kanina. So ngayon patuloy tayo sa Tahaliam 35 verse 16. Gaya ng mga walang makapangyarihan na nanunuya sa piyesta, kanilang pinangangalit sa akin ang mga ngipin nila. So kung tingnan mo ito doon sa King James na version, uh, before hypocritical mockers, yun po ang English na translation dito, mga kapatid. Kung saan si Daud po ay nakaharap po siya ng mga hypocritical mockers. They are mocking, mga kapatid, si Daud. Kasi Daud po yung pinag-usapan dito sa verse 1. So, it's talking about how Daud was mocked by people who are hypocrite, mga kapatid. At dahil dito, sinabi ito, kanilang pinagngangalit sa akin ang mga ngipin nila, mga kapatid. So, ibig sabihin, dahil sa anong nangyari kay Daud, okay po, sila po ay nagbulong-bulungan, sila po ay nanglalait, yun po ang ibig sabihin. Sila po ay, they're mocking Daud, mga kapatid. Ito po yung ibig sabihin nito. Although this is a proclamation of Daud, mga kapatid, but this has also something to do with the prophetic. It's also a prophetic of Yehosha when he was brought before the palace of Caiaphas, mga kapatid. To be judged, okay? Kulang ng B ito, no? To be judged by Pilate. Saan po natin ito mababasa? Yaokanan 18:28 at sa 29, si Pilate ay tumayo na po at sinabi niya, ano ba yung accusation niyo sa tao na ito? Yun po ang kwento on verse 29. So, ibig sabihin, Yahusha was brought before the palace of Caiaphas to be judged by Pilate. So, come to think about it, ano yung iniisip ng kaniyang mga mockers? Anong iniisip ng kaniyang mga kaaway? Anong iniisip ng mga Pharisees, chief priests, and religious leaders? Na ngayon ay si Yahusha ay talagang dinala na doon sa court
o doon sa judgment seat ni Pilate, mga kapatid. Come to think about it, ano yung magiging reaction ng lahat ng kanyang mga kalaban? Siyempre, sa kanilang mga puso't isipan, nagpistahan na po sila, nagtuwa na po sila. Ito na yung pagkakataon, ito na yung panahon na mahahatulan na itong taong gumagawa ng gulo. So, yun po mga kapatid ang magiging nasa kanilang mga isipan, mga kapatid. Nung siya o siya ay dinala lang po doon. At gayon din po ang nangyari kay Daud, mga kapatid. So his enemies were rejoicing at him. Now that being said, mga kapatid, talagang ano yung connection natin dito? Kung tayo man ay nilalait, mga kapatid, ng ating mga kalaban, kung sila man po ay they're mocking at us because of what is going on sa ating buhay. Si Daud, hindi po exempted yan. And much more, Yehosha, hindi po exempted yan. So, bilang tayo ngayon ay mananampalataya ni Aba Yahuwah, mga kapatid, kailangan ihanda natin ang ating sarili. Because meron tayong Aba na siyang nakakilala at nakakaalam sa lahat. At tayo ay tatakbo sa Kanya at tatawag sa Kanya, mga kapatid, sa panahon na merong ganitong mga pangyayari. At ito nga po, mga kapatid, ang apat na mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah. Yad, Hey, Uwa, Hey. Kung ating babasahin po yan mula sa kanan papuntang kaliwa. Yaha, Uha. Ito po ay letter Y plus AS, kaya maging Ya. Then letter U, Yau. And then another letter H, which is AS, kaya magiging Yahuwah. Okay? Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan siya yung tatayo bilang ating tagapagtanggol o bilang ating manlalaban, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi si Yahushua. So, ito yung mga titik na kung saan makikita rin natin doon sa mga pangalan po ng mga scriptural character. Pero sa English translation, hindi natin ma-appreciate yan. But kung balikan po natin yung kanilang pangalan ayon sa Yehudiat na mga titik, yan po mga kapatid, ma-appreciate po natin. Hindi ko na lang po basahin at kasi mabasa naman po natin. That being said, patuloy tayong kumikilala kay Yahusha. At ito na po mga kapatid ang sinabi ni Yaokanan. Okay po? Yaokanan chapter unang Yaokanan chapter 2:27. Tungkol sa inyo ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kayo'y tinuruan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Ito at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paano kayo tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa Kanya. So it speaks about anointing at teaching with anointing na kung saan natanggap na po ng mga mananampalataya sa panahon pa ni Yaokanan. So ito po yung kanyang reminder sa lahat, mga kapatid. At yung anointing na yan, nananatili sa kanila, nananatili sa bawat isa. So dahil sa teaching anointing na yan, mga kapatid, hindi na sila kailangan pang, meron pang ibang magturo sa kanila. Bakit po? Ano po yung kahalagahan dito? Kasi sa panahon na iyon, mga kapatid, marami pong mga false prophets, false teachers, kumbaga, mga kapatid, sa panahon na iyon. So, yung mga mananampalataya kay Yahuwah and Yahushua having received the teaching with anointing, mga kapatid, ito na yung punto dito ni Yaokanan. Hindi na kayo kailangan pang maghanap ng sino mang tumuro sa inyo, sabi niya. Kasi po, ang mga katuruan ito ay nananatili na po sa inyo. At sabi niya, ito po ay totoo. At ito ay walang kasinungalingan.
So, yun ang kanyang hamon na kung paano kayo tinuruan ito, sabi niya, ay gayon kayo mananatili sa kanya. Ibig sabihin, dahil ang natanggap natin na mga katuruan ay anointed, teaching with anointing of the Ruach HaKodesh, mga kapatid. So, dapat tayo ay mananatili sa kanya. Mananatili tayo kay Yahushua ang pinag-usapan dito, mga kapatid. So, kayong mga manonood sa Republish, ito na nga yung hamon sa bawat isa sa atin. Kasi kailangan tayong manatili, di ba? Manatili sa Kanya. Eh, kaninong pangalan ng nanatili ngayon? Kaya dito sa assembly, mga kapatid, talagang lagi naming binabanggit dito na balik tayo sa totoong pangalan. Kasi may connection yan dito sa ating pagiging abiding, pagiging manatili. Kasi kung mali yung pangalan na kung saan kayo nanatili, eh paano na yun, mga kapatid, di ba? Ito po ang totoong pangalan na lagi nating hina-highlight. Yahushan Ayan. Na kung saan mga kapatid, kung ating babasahin po yan, Yahusha. Yahusha po ang totoong Masya, totoong tagapagligtas. At kung sabihin natin Yahusha, we are saying Yahuwah saves, Yahuwah delivers. Yun po ang kahulugan. So come to think about it, kapag JESUS po yan, mga kapatid, paano po yan makakonect kay Aba Yahuwah? So isang hamon po yun sa mga lahat na makikinig po sa Republic. So that being said, Yahuwah yung Aba natin dito, Yahushua po is our Masya, mga kapatid. At siya po ay pamamagitan ni Yahushua, tayo pong lahat ay makalapit kay Aba Yahuwah. So, ito na nga mga kapatid, nasa part 2 na tayo ngayon ng Babylonian captivity and highlighting the word the fall of Yehuda, the southern kingdom mga kapatid. And tutukan natin yung Jeremiah 39 as we proceed po. So we're done with Assyrian manifestation. Ngayon, patapos tayo sa Babylonian o partly. Tingnan natin kung matapos ba ito or meron pa tayong another episode for this. But part 2 na tayo ngayon sa Babylonian manifestation, mga kapatid. And these are all manifestation on the series that we have been studying, Deuteronomy 28, mga kapatid. And take note na sa episode number 7 na po tayo. And moving toward this, yung transatlantic slave trade. And then later on, tingnan din natin po kung ano yung state of the nation of Israel na nandyan sa Middle East. What is it, mga kapatid? Yan ba talaga ay totoong Yasharal? So, yan po ay bahagi din po ng ating future na mga discussion. So, mga kapatid, at this time, ito lang po, no? Hindi ko na lang siro ito basahin o hindi na lang natin basahin. But kayong mga manonood sa Republish, pwede po kayong mag-post at tingnan po ninyo itong mga references nito na paulit-ulit naming binabasa, mga kapatid. At dito, i-highlight ko lang dito sa verse 36, dadalhin ka ni Yahuwah ang haring ilalagay mo upang manguna sa inyo sa isang bansang hindi mo nakilala. Maging mga iyon mga pinuno ay dooy maglilingkod ka sa ibang mga makapangyarihan na yari sa kahoy at sa bato. So tingnan mo yan mga kapatid, no? Dadalhin ka ni Yahuwah at ang haring ilalagay mo, okay, upang manguna sa inyo. Ano pong maalala po niyo dito mga kapatid, itong haring ilalagay mo? Ano pong kwento ang naalaala ninyo dito mga kapatid? Have you remember po mga kapatid doon sa unang Samuel chapter 8 na kung saan humingi po sila ng hari. Naalala po niyo mga kapatid? Unang Samuel chapter 8. Humingi po sila ng hari. Kung basahin po 'yon, nainsulto po si Samuel kasi po humingi sila ng ibang ng hari. At sabi ni Aba, anong sabi po ni Aba? Hindi kayo ang itinalakwil ng mga Yasaral. Hindi ikaw.
Siamual. Ako ang kanilang itinakwil. So, mga kapatid, tingnan mo yan, no? Dadalhin ka ni Yahuwa at ang haring ilalagay mo kasi nga sila ay humingi ng hari in which hindi yon ang kalooban o kagustuhan ni Abba Yahuwa, mga kapatid. So, yan na nga, verse 38, magdadala ka ng maraming binhi sa bukid pero wala kayong maaani, mga kapatid, dahil sa maraming balang. Okay, moving on. Tinan mo dito sa verse 41, ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila hindi magiging iyo sapagkat sila ay pupunta sa pagkabihag. So, yan po mga kapatid ang mangyari. Yung kanilang mga anak ay maabihag. Yun po, nais ko pong i-highlight yan kasi mamaya mababasa po natin yan mamaya sa kwento. At sinabi rito mga kapatid na lahat ng mga sumpang ito ay darating sa inyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mauwasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah mong Aluwa at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos. So, tingnan mga kapatid ha, mawasak hanggang ikaw ay mawasak. Bakit po sila mawasak? Dahil po hindi nila pinakinggan ang tinig ni Abba Yahuwah. At mamaya, yung kwento ng Yahuda, tingnan natin at mababasa natin paano sila nawasak mga kapatid. Okay? Dito tayo sa verse 48, kaya't maglilingkod ka sa inyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwah laban sa inyo sa gutom, uhaw, kahubaran at kakulangan ng lahat ng mga bagay. Lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa inyong liig hanggang sa maibuwal ka niya. So, tingnan mo yung mga kapatid, oh, maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwah. So, ibig sabihin, kung bakit pinahintulutan ni Abba yung Assyria na lusubin ang Northern Kingdom at sila'y nabihag, mga kapatid, at nawasak at nawala sila sa kanilang lupain. Dahil yun po ay sinugo. Okay? Pinadala po yun ni Abba. Yung Southern Kingdom, hindi nila natutunan kung ano yung lesson na nangyari doon sa Northern Kingdom. Kaya doon sa lesson natin kanina with Brother Dimitrio, na itong mga pangyayari ay pinahintulutan ni Abba para it will serve as an object lesson. A hard lesson po, mga kapatid. But yung Yahuda, hindi sila nakinig doon sa lesson kung ano yung ginawa ni Abba sa Northern, mga kapatid. Hindi sila nakinig. Para sa kanila, hindi mahalaga yung nangyari. So, ayan mga kapatid, no? Kung tingnan natin ito, talagang hirap na hirap. Tingnan mo yan, lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa inyong liig. At ito talaga mga kapatid ay naging totoo po mga kapatid. So, that being said, we've looked at Yeramyao mga kapatid. And Sadkayao, aka Sidik, Sid, Chidkiyao or Sidikaya po para doon sa mga hindi familiar sa Yahudyat. Chadkayao po ang aming pangkabigkas sa mga Yahudyat na pagkabasa kasi wala po tayong letter I, no? Chadkayao. AKA Zidikaya. Sa chapter 38 po, verses 15 to 19. Okay, nais ko pong basahin ninyo o basahin natin mga kapatid. Pwede nating basahin ito muli para ma-refresh po sa ating mind kung ano po yung nangyari dito kang Zedekiah in front of in front of Yeramyao mga kapatid. Anyone would like to read? Nabasa na po natin ito but let's read it because for the sake of emphasis mga kapatid.
verse chapter 38, 15 to 19 po. Anyone would like to read? Jeremiah 38, 15. Anyone would like to volunteer? Kung wala, I will read it for you. Verse 15. And Jeremiah said to Tzedkiah, if I declare it to you, shall you not put me to death? And if I give you advice, you shall not listen to me. But Tzedkiah, the sovereign, swore secretly to Jeremiah, saying, as Yahuwah lives, who made us this life, I do not put you to death, nor do I give you into the hand of this man who seek your life. Verse 17 po. And Jeremiah said to Tzidkiah, thus said Yahuwah, the Alua of hosts, the Alua of Yasharal, if you do indeed surrender to the heads of the sovereign of Babel, then your being shall live, and the city not be burned with fire, and you and your house shall live. So, very encouraging po yun. Pero sa tingin mo, nagustuhan ba ito ni uh, Tzadkayao? Verse 18. But if you do not surrender to the heads of the sovereign of Babel, then this city shall be given into the hand of the Kasdites, and they shall burn it with fire, and you shall not escape from their hand. Malinaw na malinaw po yung instruction dito. Kung nais mong mabuhay ka, surrender mo surrender ka doon sa mga leader na pinadala ng Babal. Surrender ka at mabuhay ka at ang siyudad ay mas spare. But kung hindi ka mag-surrender, ano mangyari? Okay? Ang siyudad na ito ay masusunog. Shall burn it with fire and you shall not escape from their hand. Yan po ang maliwanag na salita o word mula kay Abba Yahuwah. And this is not the first time, mga kapatid, na nasabi ito. This has been repeated several times, mga kapatid. But one more time, nag-ask na naman po ito si Tzadkayao, kay Ramyao, mga kapatid. At ganon pa rin ang mensahe niya. For 2 or 3 times that had passed, ganon pa rin ang kanyang mensahe, mga kapatid. Verse 19, Then Tzadkiah o Zedekiah the sovereign said to Jeremiah, I am afraid of the Yahudim who had gone over to the Kasdites, lest they give me into their hand and they maltreat me. So, mga kapatid, ano po yung nangyari? Takot pala si Tzadkiah Zedekiah. Takot na takot sa mga Yahudim o mga Jews. Kung anong kanilang gagawin o baka i-surrender siya ng mga Yahudim o mga Jews doon sa sovereign of Babal, mga kapatid. Yun, natakot siya doon, mga kapatid. Dahil dyan, anong nangyari, mga kapatid? Okay? So, having refreshed our mind from here, mga kapatid, connect po natin dito sa 7th episode ito. Itong ating napag-usapan na at nabasa. Tzadkiah o Zedekiah has been given a chance to make a decision po. Ito ay connected po doon sa katanungan kanina ni Sister Bakar Asia Yao, mga kapatid. In which, ano ang mag-prevail dito? Yung sovereign will ba ni Abba o yung human will, mga kapatid? So ito na nga yung ating partial answer doon, mga kapatid. Abba Yahuwah has given Tzadkiah or Zedekiah chance to make a decision kung saan ang kanyang pipiliin, mga kapatid. To choose kaya ba or life or to choose death, mga kapatid. Maliwanag doon sa ating nabasa na. If life, then he should surrender to Babal, aka Babel. Kung piliin niya yung mabuhay siya at ma-spare ang city,
ang instruction po ni Aba ay surrender ka. Okay? Surrender mo ang sarili mo sa kaharian o kapangyarihan ng Babal. Okay? And he and his family and nobles as well as the city will be spared. Okay, mga kapatid? So yun po. In short, kung gusto mong mabuhay, ubay ka sa aking mga salita. At ano yung salita ko? Yun, surrender mo. Surrender ka sa leader ng Babal. Yun po, maliwanag po yun. But if that, then he should not surrender to the heads of Babal. Then the city be burned with fire, and you shall not escape from them. So, as always, dito sa Dabariam 28, mga kapatid, dalawang choices man lang talaga. Kung piliin mo yung buhay, sundin mo ang Torah. Kung piliin mo yung kamatayan, then you disobey Torah. Very easy lang po mga kapatid. Dalawang choices lang talaga. Kung mag-obey ka, mabubuhay ka. Kung hindi ka mag-obey, then mamamatay ka. So mga kapatid, malinaw dito yung binigay na instruction. We cannot blame Abba, mga kapatid, kung yun ang kanyang ginawa sa city. But instead, we point our hand that the responsibility lies with the leader. Kanina mga kapatid, sa kwento ni Hosea, ating na-highlight po yun, na yung maling decision ng leader ng Northern Kingdom, mga kapatid, affects the entire nation of the Northern Kingdom. At ngayon naman po dito mga kapatid, babalik naman po yan dito ngayon. Itong maling decision ni Tzadkayao o Tzidkiah also affects the entire Southern Kingdom, affects the city of Jerusalem, mga kapatid, dahil doon sa kanyang mali na pagpili. So therefore, hindi natin ma-point against ito kay Aba. Kasi dito po nag-iral yung kaniyang tigasan ng ulo at yan mga kapatid ang ating nakuha dito sa reviewing of the reading of that chapter 38 verses 15 to 19 mga kapatid. Can I ask one volunteer to read itong dalawang mga talata? Please unmute po and then basahin natin para ma-break ang ating silence. Go ahead po. Sige, Brother, Brad. go ahead po. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Ngunit ang nagtitiwala ni Yahuwah ay maliligtas. Ang sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumuway sa utos ni Yahuwah at sa iyong mga salita sapagkat ako'y natakot sa taong bayan at sumunod sa kanilang tinig. Wow. Salamat po, Brother Yesor Yao. Mga kapatid, malinaw dito sa nangyari kay Tzadka Yao. Malinaw sa nangyari kay Hosea sa pangalawang hari 17 na ating napag-usapan kanina. Malinaw po, mga kapatid. Yung hindi nila pagsunod sa tinig ni Abba Yao. Dahil may takot sa tao, mga kapatid. Dito si Tzadka Yao at dito si Haring Saul, mga kapatid. Pareho ang kanilang kwento. Itong dalawa. Haring Saul at Haring Zedekiah o Tzadkiah o kapatid. Pareho po sila. Natakot sila sa tao. Doon sa verse 19 na basa natin kanina ng Jeremiah o Jeremiah o 38:19. Natakot siya sa mga tao kung anong gagawin nila, mga kapatid. So, but hindi siya natakot kay Abba Yahuwah. Ganon din po si Saul. Sabi niya, sumuway ako sa utos ni Abba Yahuwah. Ano yung utos ni Abba Yahuwah? Patayin ng lahat. Kasali ang mga kahayupan, patayin. Pero Saul spared some uh, good or some animals para i-offer niya. Kaya sabi ni Shamuel, which is better? Obedience is better than sacrifice. Kaya sinabi dito, after siya na-confront ni Shamuel, sabi ni Saul, ako'y nagkasala
sapagkat ako'y sumuway sa utos ni Yahuwah. So, ganun din po mga kapatid ang nangyari kay Siadkayao dahil may takot siya sa tao. So, anong nangyari yung takot siya sa tao? Naglalatag siya ng bitag. Okay? Ito yung nangyari kay Saul at nangyari din kay Siadkayao mga kapatid. Nabitag sila sa kanyang sarili mismong pag-iisip mga kapatid. Akala niya kapag may takot siya sa mga tao, akala niya maligtas siya. Hindi po, mali po siya mga kapatid. Ang pagkatakot kay Aba Yahuwah, yung reverence kang Aba Yahuwah, yun ang magbibigay ng kaligtasan sa kanya. Pero hindi mga kapatid. Nag-iral yung kanyang takot sa tao, kaya hindi niya sinunod yung maliwanag na instruction ni Aba Yahuwah. So also with Haring Saul mga kapatid. Look at what Abba Yahuwah is telling us from these verses. As shown in Chadkayao or Sidikayah's life and Shaul, mga kapatid. We must absolutely obey and listen to Yahuwah, mga kapatid. We must Shama, hear O Yasar that's Shama, mga kapatid. And we must Shamar, and that is, we must guard. Having heard His voice in kanyang tinig, kung ano yung kanyang instruction sa kanyang Torah, shamar. We must shamar. We must guard. We must keep His instruction, His Torah, mga kapatid. Otherwise, mamamatay tayo, mga kapatid. So, ito na nga, maliwanag yan. Mula sa kwento ni Tzadkayao at sa kwento rin po ni Haring Shaul, mga kapatid. Moving on, Sister Leah, pwede pong basahin ito. Tatlo, okay po, tatlong mga talata, Sister Leah, mula sa Jeremiah 39. Yaramyao chapter 39 verse 1. Nang ikasyam na taon ni Sidikiyas na hari ng Yahuda ng ikasampung buwan, dumating si Ni- Nebukadnezar, hari ng Babylonia, na ang kanyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinubkob ito. Verse 2. Nang ikalabing isang taon ni Sadkayao, nang ikaapat na buwan, nang ikasyam na araw ng buwan, nagkaroon ng butas sa lungsod. Verse 3, at ang lahat ng mga pinuno ng hari ng Babylonia ay dumating at umupo sa gitnang pintuan. Sina Nergal, Sariser, Samgar, Nebo, Sarsikem, ang Rabsaris, Nergal-Sariser, ang Rabmag, at ang iba pa sa mga pinuno ng hari ng Babylonia. Makan. Thank you po, Sister Leah, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Leah, ah ah, tingnan niyo mga kapatid, si Tzadkayao, sa ikasyam ng taon na siya ay naging hari na po ng Yehuda, ito po yung taon na umatake na ang hari ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar, mga kapatid, no? Ito na po. At tingnan mo yan, no? Kinukubkob ang Jerusalem. Kung sa English po yan, besieged. In other words, they are attacking it. Okay? Tingnan mo yan, ha? Ika-siyam na taon. Pagdating dito sa verse 2, ng ikalabing isang taon ni Tiyadkayao, okay, ng ikaapat na buwan, ng ikasyam na araw ng buwan, nagkaroon na po ng butas ang lungsod. So, ibig sabihin, it's been more than 2 years. Kinukubkob nila o inaatake nila. It's been more than 2 years, mga kapatid. Pero, anong puso meron si Tzadkayao?
nagmamatigas pa rin siya. Para sa akin mga kapatid, yung more than 2 years, binigay na po ni Aba ang chance sa kanya. Okay po? Binigyan na siya ng chance, more than 2 years. Mula nang inumpisahan na sila, ha? Kanina, yung ating nabasa kanina sa 38, yun po ay prediction pa po yun. Yun po ay prophecy pa po yun. Dito ngayon sa chapter 39, naging totoo na po. Inatake na sila, mga kapatid. At dito, meron na sana siyang binigyan na siya ni Aba ng chance, mga kapatid. Habang kinukugkog, habang inaatake sila, sana nagkakaroon na ng opening ang kaniyang understanding na sumuko na lang siya sana. Pero hindi mga kapatid, nagmamatigas po siya. Hanggang sa, ano nangyari? Sa verse 3, ito na nga, ang mga pinuno ng Babylonia ay dumating at umupo sa gitna ng pintuan. Kasi nga may butas na eh. Okay? May butas na po. At dito, umupo yung mga pinuno ng hari mula sa Babylonia. Mga kapatid, wala akong time to search further. But kung suriin natin itong mga pangalan ito, itong Rab Mag, kaya halimbawa, Rab Mag, speaks of magicians ito. Okay? So, ibig sabihin, itong lahat ng mga leader nito ay meron silang mga unusual na mga kapangyarihan, mga kapatid. Itong mga leader nito. They are not ordinary leaders, mga kapatid. These people are backed up with other mighty ones, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung kanilang pag-upo dito sa gitna ng pintuan, nagdadala po ng makapangyarihang mensahe yan doon kay Tsadkayao, mga kapatid. Okay po? So, yan. It has been more than 2 years of going against Yehuda o Jerusalem. They did not surrender. Diba? Tsadkayao could have opted to surrender, but did not. Okay. Mali ako dito, no? Did not take, dapat ito. But did not take the chance, mga kapatid. Hindi niya kinuha yung pagkakataon na dapat siyang sumurrender na. Bakit mga kapatid yun ang ating conclusion diyan? Because patuloy nating basahin ito. Okay? Anyone else would like to volunteer? Salamat po, Sister yes, Sister Leia sa pagkabasa kanina. So ngayon, another 3 verses. Okay, 4. Bakar, Sayao, pwede ba? O sino ba? Sino yung ready dyan? Please kindly unmute po. And then 3 o 4 na mga talata po. Go ahead, Sister Leah. Go ahead po. Okay po. Yeremia chapter 39 verse 4. Nang makita sila ni Sadkayao na hari ng Yahuda at ng lahat ng mga kawal, sila ay tumakas at lumabas sa lungsod ng kinagabihan sa may halamanan ng hari papalabas sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader at siya'y lumabas patungo sa Araba. Verse 5. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng mga Kaldeo at inabutan si Sadkayao sa mga kapatagan ng Jericho. Nang kanilang mahuli siya'y kanilang dinala kay Nebukadnezar na hari ng Babylonia sa Ribla sa lupain ng Hamat at kanyang hinatulan siya. Verse 6. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak ni Sadkayao sa Ribla sa kanyang harapan. Pinatay rin ng hari ng Babylonia ang lahat ng mga taong maharlika ng Yahuda. Okay, last po. Chapter 7, dinukot niya ang mga mata ni Sadkayao at siya'y ginapos ng tanikala upang dalhin sa Babylonia.
See? Salamat po, Sister Lea, sa pagkabasa. Mga kapatid, yung ating nabasa kanina doon sa Dabaryam 28, kita nyo mga kapatid, dito na fulfill. Okay? Na fulfill po. At sa mismong harapan ni, ano po, harapan ni Tiyagkayao, pinatay ang kanyang mga anak. At kung ano yung sinabi ni Abba Yahuwah doon sa ating binasa na kanina, Yeremiah 38, 15, mga kapatid, and 16, 17, sabi niya, kapag ikaw ay tatakas, anong mangyari? Hindi ka maka-escape. At dito mga kapatid, pinili niyang tatakas at kaya dito ang nangyari, nahuli talaga siya. At dinala doon sa Ribla kung saan ang lupain ng Hamat at doon hinatulan siya. Okay? At ang hatol ng hari ng Babylonia, si Nebuchadnezzar, ang hatol mga kapatid, ayun no, pinatay ang mga anak niyang lalaki. Okay? Ang kanyang mga anak, rather, pinatay sa kanyang harapan. Masakit po yun mga kapatid, di ba? At ang mga maharlika, ibig sabihin yung mga nobles, yung mga special na mga pinuno ng Yahuda ay pinatay din po mga kapatid. At anong nangyari sa kanyang mata? Okay? His eyes will pull out. Okay? Pulled out po yung kanyang mga mata. At anong ginawa? Ginawa sa kanya? Ginapos po siya ng talikala upang dalhin sa Babylonia. Di ba yung ating nabasa kanina doon sa verse 48? Gagapusin ka ng talikala kung ikaw ay hindi makikinig. So ito yung nangyari mga kapatid. Again, it became a reality po. Naging reality na ito doon sa Northern Kingdom after 136 years kasi 722 yung completely pagkalusob nila ng Assyria sa Northern 722. Then ito 722 BC dito ang complete dito na completely na control sila mga kapatid is 586 BC. So minus mo yun 722 minus 586, that's 136 years. Ang lumipas, mga kapatid, okay, nabihag na completely ang Northern after 136. Kasi hindi nakinig sa good lesson and object lesson na nangyari doon sa kanilang kapatid na Northern Kingdom, hindi nakinig ang Southern Kingdom. At ngayon, sila naman po ang nabihag, mga kapatid. After 136 years. So, talagang ang tigas ng ulo po na mga taga-Yauda because they never learned what Abba Yehoah has done to the Northern Kingdom, the Northern tribe. So, patuloy tayong magbasa mga kapatid. Let us continue reading. Chapter 39. Can I ask volunteer to read number 1, number 2, number 3? Sino pong pwede mag-volunteer dyan? Let's read po. Para ma-appreciate natin kung ano yung buong kwento. 8 to 10 po ng Jeremiah 39. Anyone? 8 to 10? Okay, let me do it for you and then somebody po mag-volunteer sa verses 11 and then number 3 po at meron pa tayong number 4. Okay, I will read for you verses 8 to 10. And the Kasdites burned the house of the sovereign and the house of the people with fire, and they broke down the walls of Jerusalem. And Nebuzaradan, chief of the guard, exiled to Babal the remnants of the people who remain in the city, and those who defected to him with the rest of the people who were left. Verse 10, but Nebuzaradan, chief of the guard, left in the land of Yehuda the poor people who had not whatever,
and gave them vineyards and fields on the same day. So, anong nangyari mga kapatid? Houses, pangbahay mismo ni Tzadkayao ay nasunog na at yung mga bahay din po ng mga tao. Okay? Nasunog na at they destroy the walls of Jerusalem. Di ba mga kapatid sa ating nabasa kanina? Hanggang sa kayo ay mawasak. Yun po ang ating nabasa kanina doon sa Devarim 28 mga kapatid. Kanina sa ating Torah reading, pangalawang hari 17, dahil hindi sila sumunod kay Abba Yahuwah through the leadership of Hosea, mga kapatid, anong nangyari sa Northern Kingdom, Northern Israel? Hanggang sila ay nawasak at nawala na po sa kanilang lugar. Ganon din po dito ang nangyari. Pinahintulutan ni Abba na ang buong siyudad ng Jerusalem masunog ang mga bahay, tahanan, at kasali na po ang walls of Jerusalem, mga kapatid. Can we ask a reader for 11 and 14? Then one more reader dito sa number 5 po. Our brother Dan, Opo. 11 to 14. Yes po, Sister Lilieta. Salamat. And Nebuchadnezzar, the sovereign of Babel, gave an order concerning Yirmiyahu to Nebuzaradan, chief of the guard, saying, "Take him and look after him, and do no harm whatsoever to him, but do to him even as he shall speak to you." And Nebuzaradan, chief of the guard, and Nebuchadnezzar, the Rabsaris, Nergal-Sar-Etzer, the Rabmag, and all the sovereign of Babel's chief officers sent, and had Yirmiyahu taken from the court of the guard, and gave him to Gedaliahu, son of Ahikam, son of Shaphan, to take him home, and he dwelt among the people. Okay po. So, ano nangyari ngayon? Sinong naligtas? Mga kapatid, natalo na si Tzadkayao. Di ba? Sinong nagpatapon kang Yirmiyahu doon sa ano? Tzadkayao po, mga kapatid, ang nagpatapon sa kanya doon sa cistern. Tingnan mo yung consequence dito. Sa ginawa niya kay Yirmiyahu, ngayon si Tzadkayao ang nag-suffer. Pero tingnan mo ang nangyari kay Yirmiyahu. Bilang nabya ni Abba Yahuwah, bilang propeta ni Abba Yahuwah, kapatid. He was spared because Yirmiyahu bilang alagad ni Abba Yahuwah dito is very obedient. Kahit naman anong persecution ginawa sa kanya, na itapon na siya doon sa hindi pa rin nagbago ang kanyang puso. Kung ano yung mensahe ni Abba, ganun pa rin. Hindi nagbago, mga kapatid. Ganun ka-committed ito si Yirmiyahu, mga kapatid. So ngayon, he was rewarded. Okay po? Rewarded po si Yirmiyahu. Sabi po ng Haring Nebuchadnezzar, Nitzar, sabi niya, do not harm the prophet. Yirmiyahu, huwag mong i-harm siya. Okay? So, ito na nga. Yirmiyahu now is dwelling with Gedaliahu, mga kapatid. Dwelt among the remnants. Okay? So, yan. Yan po ang reward sa kanya dahil sinunod niya yung word ni Abba at sinabi niya ang lahat kung ano yung mensahe ni Abba kay Tzadkayao. Can we ask somebody for Yirmiyahu 39, verse 15? Okay po. 15 to, ano po ito, no? Okay, na-erase ko po, no? But that is 15 to 18 po. Yirmiyahu, chapter 39, 15 to 18 po. Okay, na-erase ko po yung 18 dyan. Go ahead po, brother. Yes, sir, Yao. Verse 15, Now the word of Yahuwah came unto Yirmiyahu, while he was shut up in the court of the prison, saying, Go and speak to Abimelech the Ethiopian, saying,
the saith Yahuwah of hosts, the Alua of Yasharal, behold, I will bring my word upon this city to evil, and not for good, and they shall be accomplished in that day before thee. 17. But I will declare thee in that day, saith Yahuwah, and thou shalt not be given into the hand of men of whom thou art afraid. 18 and last. For I will surely deliver thee, and thou shalt not fall by the sword, but thy life shall be for a prey unto thee, because thou hast put thy trust in me, saith Yahuwah. Wow. See? I shall rescue you. Abba Yahuwah is talking about Abad Malak or Ebed Melech. Na? He was talking to this man, mga kapatid. Naalala niyo mga kapatid, anong ginawa nitong tao nito? Siya yung naging spokesperson in behalf ni Yeramiao doon kay Chadkayao. Ang ginawa mo dito sa tao ni Aba o tao ni Alua ay hindi makatarungan. Bakit mo ginawa sa kanya yun? O, di ba? Yun, siya yung nag-rebuke kay Chadkayao. Ito si Ebed Melech o Abad Malak, mga kapatid. Siya yung nag-rebuke kay Chadkayao at hindi siya natakot kay Chadkayao. Kaya dahil dito, mga kapatid, ano yung declaration ni Abayawa? Yun na nga, I shall deliver you in that day, declares Yahuwah. Okay? So that you are not given into the hand of the man of whom you are afraid. Mga kapatid, malinaw po rito na si Abad Malak o Ebemelech, mga kapatid, hindi siya exempted dito sa takot ng tao. Meron din siyang takot ng tao, mga kapatid. But yung kanyang takot ng tao hindi nag-overwhelm sa kanya na hindi na lang niya susundin ang kalooban ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, in-acknowledge si Aba na may takot siya sa tao. Pero hindi niya hinayaan na ma-overwhelm siya doon sa takot ng tao leading to his disobedience kay Aba. Hindi po, mga kapatid. Kaya dito ngayon, nabigyan po siya ng napakagandang word. I shall rescue you, and you shall not fall by the sword, but your life shall be as a prize to you. Wow! Napakaganda mga kapatid, di ba? Yung buhay niya ngayon, kung bakit nabuhay siya, dahil nga sa kanyang pag-obey at dahil sa kanyang pagtiwala. For you have put your trust in me, declares Yahuwah. Mga kapatid, kasalungat doon sa nangyari kay Chadkayao. Okay po? Kasalungat. Itong buhay ni Abad Malak o Abimelech, mga kapatid, is a contrast to sa buhay ni Chadkayao, mga kapatid. Is a contrast. At dito, binigyan siya ng mapayapa at safe, mga kapatid. O, di ba? Doon sa ating na-highlight kanina, if you choose life. Pinili ni Abimelech o Abad Malak, mga kapatid, yung buhay ang pinili niya dahil obedient siya. But ang pinili po ni Chadkayao ay kamatayan po dahil nag-disobey siya, mga kapatid. Let's move on sa Yasakal 33 o Yasakak nito. Ezekiel 33 verse 11. Sino pong magbasa nito? Ako, Brother Dan. Opo, go ahead, Sister Baka sa'yo. 33 verse 11. Say Opo. to them, Ezekiel 33 verse 11. Opo. Say to them, as I live, declares the Adon Yahuwah, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways, for why should you die, O house of Yasharal? See? So, malinaw dito, no? Turn back from your evil ways. And choose life and live. Okay? So talaga yung pagpili, mga kapatid,
Nasa atin yung pagpili. Kung pipili tayo ng buhay, then we turn back. Turn back from evil ways. At balik tayo doon sa Torah, mga kapatid. Talikuran natin yung Torah-less, wickedness, Torah-less. Talikuran po natin yun. At dito tayo, mga kapatid. Pipili tayo ng buhay. At kung piliin natin yung buhay, yun, maging obedient tayo. Kung ano po yung mga utos ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay po? So, let's read this last na reading, mga kapatid. Nasa Jeremiah 25. Backward tayo ng kunti, mga kapatid. Kasi sa Jeremiah 25, meron na rin pong mga warning. May mga mensahe na po si Abba bago nangyari dito sa 39. So, can somebody read on this? Ako, Brother Dan. Opo, go ahead. Thank you po. Jeremiah 25, verse 3 to 11. From the 13th year of Yoshiyahu, son of Ammon, sovereign of Yehuda, even to this day, this is the 23rd year in which the word of Yahuwah has come to me, and I have spoken to you, rising early and speaking, but you have not listened. Moreover, Yahuwah has sent to you all his servants, the Nabiam, rising early and sending them, but you have not listened, nor inclined your ear to hear, saying, turn back now everyone from his evil way and from the evil of your deeds, and dwell on the land which Yahuwah has given to you and your fathers forever and ever. And do not go after other mighty ones to serve them and to bow down to them. And do not provoke me with the works of your hands, so that I do you no evil. But you did not listen to me, declares Yahuwah, so as to provoke me with the works of your hands for your own evil. Therefore, thus said Yahuwah of hosts, because you did not obey my words, see, I am sending and taking all the tribes of the north, declares Yahuwah, and Nebuchadnezzar, the sovereign of Babel, my servant, and shall bring them against this land and against its inhabitants and against these nations all around, and shall put them under the ban and make them an astonishment and a hissing and everlasting ruin. And I shall banish from them the voice of rejoicing and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride, and the sound of the millstones and the light of the lamp. And all this land shall be a ruin and a waste, and this nation shall serve the sovereign of Babel 70 years. Okay po. So, dito sa nabasa ni Sister Bakar Asayao, mga kapatid. Chapter 25 pa yan, ha? Yes po. Nandyan na yung warning ni Abba through Jeremiah. Turn back from your wicked ways. If not, this is what I am going to this city. Pero mga kapatid, hindi pa rin nila pinakinggan yung tinig ni Abba Yahuwah through the prophet Jeremiah. So, meron na palang prophecy of the coming destruction. So, bago pa man dumating itong destruction nito, ang warning po nandyan na. Yung panawagan ni Abba Yahuwah nandyan na. But, mga kapatid, pinili nilang hindi makinig. Pinili nila, mga kapatid, na hindi pakinggan ang tinig ni Abba Yahuwah. So, batay dito sa ating reading, mga kapatid. Paghimay-himayin po natin, mga kapatid. Ano kaya yung mga precious lessons and unwavering truths dito? Mula pa sa ating reading kanina, sa refreshing natin sa Jeremiah o sa Devarim 28, hanggang sa dito ngayong na mga nabasa natin. Ano po yung mga unwavering truth? Yung mga katotohanan na talagang nag-prevail po, mga kapatid. Anyone would like to share? Walang iba, Brother Dan, kundi obedience to Yahuwah's commands lang talaga. Hmm. Tama, no? Obedience talaga is utmost, mga kapatid. Okay, that's one. Thank you for that, highlighting obedience. Meron pa ba? What else you would like to highlight
nakinig na natin, narinig na natin at na-discuss. Ano pa kayong ibang mga truths, mga kapatid? Unwavering truths. Opo, Brother Demetrio, meron po kayong ay dagdag. Ano yung mga lessons or mga katotohanan na applicable pa mula noon hanggang ngayon? At sa hinaharap, applicable din po yung mga katotohanan na yan. Go ahead po, Brother Demetrio. Naibaluan nato nga gusto gyud ni Yahuwah nga mga tao sa unang panahon mo-obey sa iya. So daghan na siya gibuhat nga mga idea, mga pamaagi. Pero wala nila kini gihatagan og bili. I hope nga kini makahatagan nato og mga pagtulunan na kita gimahal gid ni Yahuwah. Yan. Kita niya og way. Tagaanta niya og mga palan-ahon nga makita nato, may baluan nato ug dili lisod ang pagpili. Tungod kay nahibaluan nato ang kahimtang sa unang mga panahon. So siguro kung ang mga tao sa unang panahon nag-obey kang Abay Yahuwah, so kung na may problema pero dili siya kadako sa problema kaya lang na sinati o ang maong mga problema tungod sa maitiwan nga ilang gisunod ug sa wala nila pagsunod sa tura ni Yahuwah hangtod sa atong panahon karon na niabot ang dako nga problema sa tibuok kalibutan. So nguna nga para sa tuwa karon nga gamayng panon nga gitawag o gipili ni Yahuwah aron maluwas aron gamiton niya usa kini ka maayo ug nindot nga mga pagtulunan nga dili lang kita kini kutob nga ato kining nadungog o moingon ta mosunod ta sa iya kung dili ato gyud ning tumanon kay siya mismo nagsulti nga bulahan ang namati ug nagtuman sa iyang mga kasuguan ug sa iyang mga tura. So dako kayo kini siya nga pagtulunan para kanato nga dili gyud ta mahisalaag. Kundi makatultol gyud ta sa dalan padulong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay naa ang kasuguan o tura ni Yahuwah nga mag-abli sa atong mga dalanon o mag-abli sa atong unahuna aron pilion gyud nato siya. O klaro kayo ang gitunan nato pagtulunan nga gusto gyud ni Yahuwah nga bisan sa atong henerasyon karon nga pilion gyud nato siya. So I hope nga matagaan nato kini og dako nga emphasis nga dawaton nato, sundo nato unsa ang gusto ni Yahuwah diha sa atong kinabuhi. So mao lang na siya ang akong sulti sa atong mga lesson karon. Okay. Yada Yahuwah po, mga kapatid, sa na-highlight ni Brother Demetrio, bigyan natin ng serious na lesson yung talagang obedience natin, mga kapatid. Bigyan natin ng 101% yung ating pagpili sa pagsunod. Kasi yung ating pagpili sa pagsunod, maghahantong po yun o hahatid po sa atin yun sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yan po ang highlight ni Brother Demetrio. Okay po. So, anyone else would like to share? Listening to his warnings, Brother Dan. Opo. So, makinig tayo sa warning. Kung ano yung kanyang warning, pay attention po tayo sa kanyang. Sa akin, Brother Dan. Opo, Sister Corazon, go ahead po. Sa akin, Brother Dan. Let's keep the feast to Abba Yahuwah no matter what happens. Dito sa Matthew 13:14, sabi niya dito na those who endures to the end will be saved. Yun lang po ang masasabi ko dito. Yahuwah po. So, keep our faith. Yun ang keep our belief, keep our faith. Matthew 24:13, highlight ni Sister Corazon. He who endures to the end shall be saved. So,
Anyone else would like to add lessons, unwavering truth mula dito sa ating mga kwento kanina pa sa pangalawang hari, ngayon dito naman sa Yeremiah 39, mga kapatid. Anyone else? Sa akin, Brad, yung precious lessons and unwavering truth is yung loving Yahweh by obeying His instruction. Opo. Kasi doon po, yun po ang evidence natin na we truly love Him by obeying His command, His statute, right rulings and precepts. Yun naman po. Yung ating pagmamahal kay Amay will result to our obedience, mga kapatid. So, yung ating obedience, hindi siya napilitan tayo, but ang ating obedience ay magaan dahil yun po ay bunga ng ating pagmamahal kay Abba Yahuwah. So, wow, what a wonderful. Malinis po. John 14:15. Opo. Our love is the evidence of by obedience. Yun po yung evidence na talagang totoo po tayong nagmamahal. Yada Yahuwah. So, yan po mga kapatid ang paliwanag ni Brother Yasario. Mga kapatid, let's summarize with this. No? Ito yung una, clean up from the inside out. Bakit pa kailangan ni Abba gagamitin si Nebuchadnezzar na lusubin ang siyudad? Anong meron doon sa siyudad? Bakit kailangan pang i-destroy yung siyudad na yon at yung mga tao doon ay mamamatay at magiging bihag sila for 70 years ayon sa nabasa na kanina? Talaga yun mga kapatid. Dahil sa kasalanan ng mga tao doon sa Yehuda, apektado na rin po yung lupa na kanilang tinitirhan. So also din po yung kasalanan ng northern tribe, mga kapatid. Kung ano yung kanilang mga blood sacrifices, yung kanilang mga human sacrifices doon, mga kapatid, naging polluted na po ang lupa. At kailangan linisin ni Abba. Kaya sabi niya, lilipulin kayo. Okay, I will step you out if you will not obey me. Bakit po? Kasalanan ka ng mga idolatry na yan and all, mga kapatid. Ang kasalanan na yan, that polluted even the land, mga kapatid. Kaya dito, yung paglinis ni Abba Yahuwah, hindi lang yung mga tao, but ganun na rin po ang lupa kung saan sila doon nakatira, mga kapatid. So, clean up from inside out, mga kapatid. Lesson para sa atin dito. Kung marumi man po ang ating loob-loobin o ang ating pinakaloob-looban natin, mga kapatid. Kung ito man po ay marumi, kalinis nito, mga kapatid. Sino pong makapurify nito? Walang iba kundi ang precious blood ni Yahushua. At yun ang parte ni Yahushua, mga kapatid, na naibuhos na ang kaniyang precious blood para linisan tayo sa ating mga kasalanan. Okay? But sa atin, ano yung part natin para maging malinis ang ating inside, mga kapatid? Diba? Anong naalala po yung mga kapatid sa preaching ni Yaokanan? Repent, for the reign of Yahuwah is at hand. Repent po, repent. Ganon din po ang preaching ni Yahushua. Repent, for the reign of Yahuwah is at hand. So, clean up from the inside, mga kapatid, yung ating repent, panumbalik kay Abba Yahuwah sa ating pagka-torales, ang pagka-wickedness natin, balik tayo doon sa Kanya, mga kapatid. So, yun po, cleaning inside out, mga kapatid. Kasi po yung paglinis ni Abba
magmula sa loob natin at palabas yan mga kapatid. Lilinisan tayo. Pati nga yung ating lugar kung saan tayo nakatira mga kapatid. So, that's unwavering truth. Wala akong mga reference diyan, but kayo who wish to search more scriptures, pwede po kayong maglagay ng mga scripture diyan mga kapatid. Pangalawa is fear or reverence of Yahuwah is indeed the beginning of ang kulang po kay Yahweh, Shaol, Hosea, yung mga hari na yan, mga kapatid, ang kulang sa kanila ay yung reverence, mga kapatid. Because reverence of Yahuwah is the beginning of wisdom. Kapag tanggapin na natin at kailangan tayong magkaroon ng respect and reverence kay Aba, Yahuwah, mga kapatid, diyan po magsimula yung wisdom na magiging tama ang ating mga desisyon, mga kapatid. Kung bakit mali ang desisyon ng mga hari na ating pinag-usapan na ito is because ang kanilang ay nandun sa tao. I-mute Brother Dimitrio kasi maingay po yung sakyan dyan. So, ang kanilang takot ay nasa tao, mga kapatid. Kaya, hindi sila nagkaroon ng wisdom. Hindi sila nagkaroon ng kakama, wisdom. Kakama or wisdom. Hindi sila nagkaroon ng tamang pasya, mga kapatid. So, para magkaroon tayo ng tamang pasya, itong reverence of Abba Yahuwah, mga kapatid, is what we needed. And of course, marami tayong mga references sa Book of Proverbs. Kayo na lang po ang magdagdag dyan ng mga other references. Pangatlong unwavering truth, mga kapatid, is chance and repentance is given within a time frame, mga kapatid. Kaya hindi pwede nating maabuso. Kakaunawa naman si Aba. Papatawarin naman ako. Mga kapatid, marami tayong mga alibis. Marami tayong mga justification, mga kapatid. But take note, yung chance na binibigay ni Aba na tayo'y mag-repent, mga kapatid, binigay po niya yan. At meron po siyang time frame. So kaya, huwag natin abusuhin. Kung ang Yahuda were punished after the Northern Kingdom was punished, 136 years. Mga kapatid, huwag natin pabutin pa ng mga ilang mga taon, mga kapatid. Today, if we hear His voice and He is talking to us, mga kapatid, let's not harden our heart. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Let's not harden our heart. Come back, turn back. Yung ating paulit-ulit na binasa kanila, sabi ng mga prophet, turn back from evil ways. Turn back from evil ways. Habang meron pang panahon, mga kapatid. Because time will come and there is no more time, mga kapatid. Sabi pa ni Yahushua, habang ngayon ay araw pa, let's work. Let's may panahon. Pang-apat dito, the story of Yaramyao and the story of Abad Malak o Abimelech, mga kapatid. Ito yung kanilang story. Righteousness is rewarded. Kung piliin po natin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, piliin natin na makinig sa kanyang mga kautusan, mga kapatid. Kung pipiliin po natin ito, anong mangyari? We will be rewarded. And of course, buhay po ang kapalit niyan. Diba? Anong nangyari kay Abad Malak, mga kapatid? Anong nangyari sa kanya, diba? This is a price for what you did because you put your trust in me. This is your price now. So, yan po, malinaw mula sa ating kwento. Number 5 is answering the concern kanina ni Sister Bakar sa iyo. Deuteronomy 28 is a prophecy, mga kapatid, centering on choices. Ano yung pipiliin mo? Buhay ba? You obey.
all the tinig ni Aba, all sa kanyang Torah, sundin natin at mabuhay tayo. Kung ang ating pilian ay kamatayan, then yun, we disobey, we don't follow, mga kapatid. Kamatayan po ang ating pipiliin. So, in the light of what Yahushua has done already for us, He died for us. Ang kanyang precious na blood, mga kapatid, ang siyang naglinis na po sa ating puso, mga kapatid, mula sa ating mga kasalanan. Kaya, yung obedience ngayon, compare doon sa kanilang panahon pa noon, mga kapatid, mas easier sa ating panahon ngayon. Because Yahushua already died for us. Yahushua already paid for us. Yahushua already cleansed us from all our unrighteousness, mga kapatid. Mas madali ngayon compare sa kanilang panahon noon, mga kapatid. Added to that, we have the Ruach HaKadosh, the voice of Abba Yahuwah, the intrinsic nature of Abba Yahuwah, the breath of Abba Yahuwah is at work in us, mga kapatid. Number 6, shape up or shape out. Kailangan tayong handa na magturo, handa na susunod sa lahat ng kanyang sinasabi, kapatid. Hindi nating sundin, shift out. Okay? Exile po, captivity. Mabilanggo tayo, mga kapatid. Shape up or shift out. Lastly po, mga kapatid, is the story of a caterpillar in the cocoon. Yung caterpillar po, mga kapatid, yung itong butterfly, di ba? Yung caterpillar, tinamo ko na yung pinagdaanan niya. Nakatira po yan siya sa cocoon for a certain period of time, mga kapatid. At yung kanyang pagtira sa cocoon for a certain period of time, kailangan niyang dumaan diyan sa lugar na yan na madilim, mga kapatid. Mahirap at madilim. Bakit kailangan niyang dumaan diyan? Kasi the caterpillar is undergoing what? A transformation, mga kapatid. Nagkakaroon po siya ng pagbabago, mga kapatid. So, ganun din po sa ating buhay. Minsan, pipili tayo na ito yung ating susundin, pero minsan may mga pangyayari na magdududa tayo. How come na naging ganito yung buhay ko na pinili ko naman sana yung tama? Bakit nagkaganito yung buhay ko? Mga kapatid, may mga mensahe po si Aba. Baka dumaan tayo ng buhay kasi isang caterpillar na dadaan na sa cocoon, mga kapatid. While on the process of molding and transforming each and every one, mga kapatid. So, from this, ano kaya yung ating mga wonderful lessons, mga kapatid? So, let me go direct dito, mga kapatid, no? Thus, Deuteronomy 28:36 to 48, mga kapatid. 2 Chronicles 33:11. Were fulfilled to Yazar'al, the northern kingdom, and also fulfilled to southern kingdom when they fell, mga kapatid, when they fall from Babylon. So, let us therefore turn back and repent and choose life and not death, mga kapatid. So long there is still time, let us not harden our heart, mga kapatid. I have other references, no, that I'd like us to read before we end. Devarim 10 verse 16 and Devarim 30 verse 6, kapatid. Sinabi dito sa Devarim 10 verse 16. Okay po? Let me read it for you. So, can somebody read on 30 verse 6? Devarim 10 verse 16. Ano po sinabi dito, mga kapatid? And you shall circumcise the foreskin of your heart
Harden your neck no more. Circumcise the foreskin of your heart. Harden your neck no more. Ano po yung punto dito mga kapatid? The exercise of the human will, mga kapatid. Tayo po yung mag-circumcise ng ating puso. By not hardening our heart, we circumcise our heart, mga kapatid. Ito po yung ating parte, mga kapatid, doon sa covenant. We exercise it, we do it, mga kapatid, on our own. We circumcise our heart. At hindi tayo dapat magmamatigas ang ulo, mga kapatid. That's our part. Because Abba Yahuwah, may part din po siya, mga kapatid. The sovereign will of Abba Yahuwah. Anong gagawin niya? The Baryam 30 verse 6. Can someone read? And Yahuwah your Elohim shall circumcise your heart and the heart of your seed to love Yahuwah your Elohim with all your heart and with all your being, so that you might live. Wow. So tayo, meron tayong you exercise of the human will. Tayo yung mag-circumcise sa ating heart by submission, by surrendering, by softening our heart, not hardening it. Abba Yahuwah also has a part. On His sovereign will, mga kapatid, He is going to perform circumcision of our heart. Abba also will cleanse our heart. At dahil diyan sa kanyang kilos at gawa, mga kapatid, gagamitin niya ang kanyang mga salita. Gagamitin niya ang Ruach HaKodesh na mag-perform ng circumcision of the heart. Kanyang mga salita, yan po. Yahushua po yan, mga kapatid. Ang Ruach yan kumikilos ngayon sa ating mga kapatid. These are all the work of Abba Yahuwah, His sovereign will, mga kapatid, performing the circumcision of our heart. But please don't forget, gawin din po natin ang ating parte. And Abba Yahuwah also will do His part. Kaya po, ano itong mensahe sa inyo, mga kapatid? What are your thoughts and feelings? What are your comments kayong mga manunood sa Republish? Ano po yung tutunan sa ating lesson today, mga kapatid? Anyone? Meron bang mga pangungusap si Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin dito? Which of these make an impact in your heart, mga kapatid? Saan dito sa ating mga napag-usapan na merong impact sa buhay niyo po, mga kapatid? Is there anyone? Who would like to break the silence? Meron bang pangungusap si Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin dito, mga kapatid? Which of these unwavering truths that has created an impact in your heart as you were listening? Which of these points, mga kapatid, na may mga mensahe po si Abba sa inyo? I need to choose life, Brother Dan. Po. And because if I choose life, ando na po yung Torah, ando na po yung because life is Torah, life is Yahuwah, and He's everything po. And the fear and the reverence belong to Him alone.
Yadayawa. Lang po, Brother Dan. Okay po. So, ito po yung highlight ni Sister. Okay po. So, ito na nga po yung kanyang na-highlight. Yung pagpili ng buhay. Coupled with it is yung reverence. Yadayawa po. Meron pa bang mag-share? Do you imagine yourself now na para kang caterpillar na nasa cocoon, mga kapatid? Kayong mga manunood sa Republish, is that how you describe your life now? Na parang hirap, parang ang dilim, parang walang pag-asa na. Yun po ang kilos ni Aba, mga kapatid. Kasi out of that, lalabas po kayo na magiging isang beautiful na butterfly, mga kapatid. Yadayawa. So, kung wala na, mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish, kung ano man po yung pangungusap ni Aba Yawa sa bawat isa sa inyong mga makikinig sa Republish, let it be so, yung kalooban ni Aba mag-prevail sa inyo. Let it be so, yung kanyang purpose ay maari pong mangyari sa bawat ng inyong puso, mga kapatid. So, that being said, mga kapatiran dito, Yawa Barak, all of you. And all his team. And Yawa Barak din po para sa mga manunood. All his team and praises po kay Abba Yawa. Yawa.